Attorney Joseph, mas malinaw ngayon. So, ibig sabihin may mali ng pag-aanalisa si Senator Win dun sa SHS voucher program because you have said, hindi naman ito sa pinakamahihirap eh. Ito ay para sa mga estudyante na papasok sa pribadong eskwelahan. Hindi ibig sabihin mahirap yung kanilang pamilya. Dumaan sa crisis, financially, nagkulang yung pera ng magulang para paaralin yung bata. Automatic, whether galing siya sa public or private, paglipat ng senior high, pwede siyang mabigyan ng 22,500. Tama po ba ito? Tama. Halimbawa, since grade 1 to grade 10, ikaw ay nasa public school. Tapos, automatic voucher recipient ka. Pag magsi-senior high ka, gusto mong lumipat sa private school, automatic meron kang 22,500. Ngayon, kung saan mo dadalhin yung 22,500 na yon, I think you have the choice. I think that's also the feature of the program. Giving the families the choice of schools through government help. So, I think kailangan, hindi naman po mali ang pag-analisa. I think over the years kasi, yun ang naging unintended consequence, DJ Chacha. Kasi nga, yung suporta ng gobyerno ay maliit. Ibig sabihin, hindi pa rin kakayanin talaga nung mahihirap. Kahit ibigay mo yan, hindi sila doon sila sa libre. 'Di ba? Kasi hindi sila yung target eh. I think the middle income earners, kahit sa atin ang middle income earners mahirap pa rin. So, pero hindi po ito sinasabi na hindi ito nakakatulong sa mahihirap. I think that's also not accurate. Kasi pag ang ating yung mga natutulungan nito na pumupunta sa pampribadong paaralan sa tulong ng gobyerno, nadidecongest kasi yung ating public schools. So mas marami itong mas ma-accommodate na mas nangangailangan. Yung talagang kailangan nila ng libre, mas maraming ma-accommodate. Versus nag-stay sila sa public schools dahil kapos pa rin, no? With the help of the government, makakalipat sila. At ang isa pa, maganda nga dapat siguro purihin yung mga programa ng mga ibang malalaking eskwelahan na kahit na 22,500 lang ang vouchers, natatanggap nila, no? Because of some counterpart subsidy programs ng pampribadong paaralan or kung ano pang accommodation na binibigay nila. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!